Team po natin sa umagang ito ay isang tanong. Actually, dalawa po ito. Sisikapin ko po na kung pwede pa yung dalawa, na maging dalawa. No? Ang ating team ay, what are you looking for? What are you looking for? Sabi sa King James Version, what seek ye? Sa Tagalog, ano ang hinahanap mo? No? O kaya, anong kailangan mo, no? So, ang ating teksto, mamaya na natin babasahin, masusumpong yan sa John 1:35 to 42. Juan 1:35, 40 hanggang 42. So, makinig tayong mabuti at sikapin po natin na huwag nating istorbohin ang ating mga katabi, no? So, dito na po tayo ang lahat ng tingin. Umupo tayo, yung mga nakatayo pa, umupo na po tayo. So, what are you looking for? Ano hinahanap mo? No? Jesus is, alam natin na si Jesus ang kasagutan. Alam natin yan, Jesus is the answer. Sabihin nga natin lahat, Jesus is the answer. Ibig sabihin, si Jesus ang katugunan ng lahat. No? Siya ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan, ng lahat ng tanong sa ating mga buhay, siya ang katugunan. Merong ang kanta na nauso noong unang panahon na Jesus is the answer. Kung alam niyo yun, Jesus is the answer. Ano pa susunod doon? Si Sterling, alam nila si Sterling yun eh. Jesus is the answer for the world today. No? So, Jesus is the answer. Kanta, sa mga speakers, nakikita natin madalas yan na nakapost sa jeepney, nakapost sa mga restaurant, nakapost sa mga school na it is true. Jesus is the answer. Si Jesus ang katugunan sa kasagutan ng lahat ng ating mga tanong. Si Jesus ang kasagutan ng lahat ng ating pangangailangan. If you have family problem, may mga problema kayong pampamilya, kung meron kayong financial problem, health problem, business problem, personal problem, listen, Jesus is the answer. No? In every crisis, sa lahat ng crisis, si Jesus ang katugunan. Jesus is the answer. Jesus is the answer in our country. Alam natin ngayon, ang ating bansa ay dumadanas ng economic problem. Ang ating bansa ay napakadaming problema. No, punong-puno ng mga problema. Tandaan po natin, lagi nating ipanalangin ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas. Kung mahal niyo po ang bansa natin, lagi niyo pong isama sa ang bansa natin sa inyong panalangin. Because I believe Jesus is the answer. No? But today, malalaman natin na Jesus is not the only answer. Sa umagang ito, malalaman natin na hindi lang si Jesus ang tinatawag na answer man. Hindi lang siya ang katugunan ng lahat ng bagay. But, He is also a great questioner. Siya rin ay dakilang tagapagtanong. No? Okay, dakilang tagapagtanong. Kaya ang ating tema ngayon, ang ating topic ngayon ay is about question. What are you looking for? No? So, ito po ay nalaman ko may mga scholar na hinanap yan in the Bible, in New Testament, meron pong 307 times Jesus asked questions. No? Pakipost yun. Ulitin ko, sabi po dyan, 307 times si Jesus po sa New Testament ay nagtanong sa mga kausap niya. Jesus asked questions. No? So, ilan daw beses? 307 times. And 180 times, people ask Jesus questions. Meron naman pong 183 na beses na tinatanong naman siya ng mga tao. No? So, parang mas marami yung tanong ni Jesus, kaya nga siya pala yung tinatawag na great questioner. Kasi, mas marami yung tanong niya, 307 times. Pero yung tanong ng mga tao sa kanya ay 183 times lang. At, listen, 8 times lang na sumagot si Jesus ng straight answer. Ulitin ko, 8 beses lang na sumagot si Jesus ng diretsong sagot. Bakit? Dahil 170 times na sumagot si Jesus with a question.
So, pag tinanong mo si Jesus, ang sagot niya, question din. Hello? Hello? No? So, it means na si Jesus Christ ay, pag tinanong siya, ang sagot niya ay tanong din. No? So, kaya nga po, nabanggit ko na Jesus is a great questioner. So, Jesus is more of like a great questioner and asker. Mahilig siyang magtanong. No? So, ang ating topic sa maging ito is a question. What are you looking for? Bata pa lang si Jesus, tingin po kayo dito, bata pa lang si Jesucristo, mahilig na siyang magtanong. Kinig tayo. Ito po yung unang tanong na binanggit ni Jesus sa Biblia. And he was 10 years old. 10 taon lang siya. No? Nung nagtanong siya. Luke 2:46, makikita po natin sa Lucas 2, talatang 46, sabi po dyan, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila kasi nawala si Jesus eh. May pinuntahan sila kasama niyang kanyang magulang sa laman, si Mary at si Joseph. No? So, may pinuntahan sila, tapos po noon, hindi nila makahanap si Jesus. 3 araw na nawala si Jesus. At pagkalipas ng 3 araw, hinanap nila si Jesus at sabi sa Luke 2:46, natagpuan nila si Jesus. Nasaan daw po si Jesus? Sa loob ng templo. So nandun siya sa church. Nandun siya sa templo. At ano ginagawa ni Jesus sa templo? Sino ba dito ang batang 10 years old? So ganung edad lang si Jesus, 10 years old. Saan siya nasumpungan? Sa temple. Siya'y nakaupong kasama ng mga sino kasama ni Jesus? Nakaupo si Jesus kasama ng mga guro. So teachers, ang kasama niya, 10 taon na. Sabi diyan, sitting among the teachers and listening to them. Nakikinig siya sa mga guro. Ayan, alam niyo ang bata, pagka mahilig siyang makinig sa mga taong mas matanda sa kanya, madali siya matuto. At ito si Jesus, 10 taon, pero ang kasama niya, ang kaupong kasama niya, ay mga guro. At nakikinig siya sa mga gurong ito. At ang sabi, nakikinig siya at, ano nga po, basahin niyo po yung dulo, nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. Listening to them and asking them questions. So, bata pa lang si Jesus, mahilig na siyang magtanong. No? So, nag-alala tong si Maria at si Jose. Hinanap nila ang Panginoon. At nang makita nila si Jesus at the young age, ang sabi ni Jesus sa kanila, nang malaman niya na hinahanap siya ni Jose at ni Maria, ito ang sabi ni Jesus, why are you seeking for me? So, question na naman. Bakit niyo ako hinahanap? No? So, ito yung first recorded na word ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Ito yung first recorded niya. Ano? Tanong, question. Bakit niyo ako hinahanap? No? So, alam naman natin, sabi ni Jesus sa kanila, alam niyo naman na dapat akong maglagi sa tahanan ng aking ama. So, alam ni Mary at ni Joseph kung anong purpose ni Jesus, bakit siya pinanganak dito sa lupa. Kaya naintindihan nila, no, na si Jesus ay anak ng Diyos. No? So, ito yung first recorded word ni Jesus, why are you seeking for me? Tapos yung last word ni Jesus, bago siya mawala dito sa lupa, ano yung last word niya? Sabi niya doon sa krus, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? So, yan yung huling wika ni Jesus. O last question ni Jesus sa cross, bakit mo ko pinabayaan? So, question na naman. At nang siya ay mabuhay na muli sa mga patay, no? After resurrection, he saw her disciple crying. And his word after resurrection is, woman, why are you crying? Babae, bakit ka umiiyak? What are you looking for? Anong hinahanap mo? So, ngayon, ang tanong ay ito. Kung si Jesucristo ay all-knowing God,
Lahat ay alam niya. He is all-knowing God. Bakit pa siya nagtatanong? Narealize niyo ba yan? Bakit siya mahilig magtanong kung lahat ng bagay ay alam niya? Pero tandaan natin na hindi nagtatanong si Jesus dahil hindi niya alam. Kundi, in fact, bago mo pa sabihin yung question mo sa Kanya, alam na niya kung ano iniisip mo. Amen? Ganyan makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. What a powerful God we serve. Alam na niya iniisip mo kahit ngayon. Alam niya yung iniisip natin. Kung ano. Kaya hindi ibig sabihin kaya siya nagtatanong ay hindi niya alam ang sagot o hindi niya alam kung ano yung mga ganung bagay-bagay. Pero tandaan niyo, kaya siya nagtatanong dahil alam niya. May dahilan kung bakit siya nagtatanong. Okay, pag-usapan natin, tayong tao, bakit tayo nagtatanong? Ano isang dahilan? Bakit ka nagtatanong? Sister Dayan, ikaw, anong dahilan mo? Bakit ka nagtatanong? Hindi mo alam ang sagot. Tama. So, kaya tayo nagtatanong, we want to know something. Gusto natin maging, may matutunan tayo, no? To know something. Pero si Jesus, kaya siya nagtatanong, to teach something. Para turuan niya tayo. Tayo nagtatanong para matuto tayo. Pero si Jesus nagtatanong para turuan niya tayo. Number 2, bakit tayo nagtatanong? To get something. Para may makuha tayong kaalaman. No? Pero si Jesus, kaya siya nagtatanong, to give something. Para may ibigay siya sa atin. Tama? At number 3, kaya tayo nagtatanong, for our sake, para sa atin. Sa ikabubuti natin. Pero si Jesus, kaya siya nagtatanong, for the sake of those who are looking for answers. Para doon sa mga taong naghahanap ng kasagutan. Tama? To give knowledge, to give advice. Yan ang dahilan, kaya si Jesus nagtatanong ng question. So, even in that Jesus time, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagtanong, siya po ay tinanong ng mga religious leaders, na mga Pharisees. Mahilig magtanong ang mga Pariseo. Mahilig magtanong yung mga religious leader na hindi para matuto sila, hindi para sila makakuha ng kaalaman, hindi para sa kanila, kundi para matrap nila si Jesus. Para malagay nila sa kahihiyan si Jesus. Isang araw, pumaraon sila para tanungin si Jesus. Sabi niya, Jesus, kailangan ba talaga tayong magbayad ng mga taxes sa mga cruel Roman Empire? Kasi sila ay nasa ilalim ng Roman Empire. No? So, masasama naman yan yung mga taong yan Kailangan ba tayong magbigay ng tax sa kanila? Parang tanong din natin ngayon, yung mga pera natin, di ba? Maraming post ngayon sa social media. Si Regine Velasquez, isa sa nakita ko, sabi, 44% ang binibigay daw niyan tax. Pero saan napupunta? Di po ba? Nakukurakot lang ng mga kontraktor. Nakukurakot lang ng mga nasa matataas na panunungkulan. No? So, ibig sabihin, hindi tayo magpo-point kung sino-sino yon, pero alam naman natin ang mga balita. No? Ngayon, so, magta-tax pa rin ba tayo? Ang mga namumuno sa atin ay napaka-cruel, masasama, sila ay kurakot, no? Pero ang sabi ni Jesus, tingnan nyo, si Jesus ay sobrang napakatalino. Anong sabi ni Jesus? Bigyan niyo ako ng coin. So naglabas sila ng coin, na isang coin, at ang sabi, kaninong mukha ang nandiyan sa coin? Sumagot ang isa, ang sabi kay Caesar. Siya yung namumuno noon, emperor noon. No? Whose image is in the coin? So, sinabi ng mga tao kay Caesar, sabi ni Jesus, give Caesar what is due to him, and give to God what is due to God. So, ang sabi ng Panginoon, Pedro, pumunta ka sa dagat, mangmingwit ka, at yung isda na makikita mo, bukasan mo yung bibig niya, at may makikita kang coin, ibayad mo para tax natin dalawa.
Hello? So, matalino ang ating Panginoon. Tama? No? So, matalino ang ating Diyos. So, kaya nagtanong ang mga Pariseo, pero ang sinagot din niya ay anong? Tama? So, maraming dahilan kung bakit maganda yung tinatawag na question, no? Merong kapangyarihan ang question to inspire us, para ma-inspire tayo. Kaya tayo nagtatanong para ma-inspire tayo. To challenge us, para ma-challenge tayo. No? Okay, ano pa? Para ma-stimulate yung ating thoughts. No? Nakapag-isip tayo ng mas malalim pa. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun, ano? Pero bakit mo naisip? Dahil may nagtanong sa iyo. To connect people. Kaya napakaganda rin yung mga tinatawag na tanong. No? Now, sa Genesis 3, verse 9, ang God, ang ating Father, ay nagkasala si Eva at si Adan. Nang magkasala si Eva at si Adan, nagkaroon sila ng mistake, tinanungan ng Diyos kay Adan, Adan, where are you? Nasaan ka? So, it is a question, no? So, our God is a God who sick. Hindi ibig sabihin, hindi niya alam kung nasan si Adan. Pero kaya ginawa ng Ama, ng ating Diyos, tinanong siya, where are you, Adam? Hindi para i-condemn si Adan. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung nasan si Adan. But God want to restore the relationship to us. No? Ibig sabihin, sana ang response ni Adam, nung tinanong siya ng Diyos, Adam, where are you? Lord, nagkasala ko, sorry, forgive me. Pero hindi yun ang dahilan eh. Hindi yun ang ginawa ni Adan eh. No? So, ibig sabihin, yung question ng ating Diyos, ay ito yung binibigay niya, chance niya to repent Adam, to repent Eve, para mag-repent sila, mag-respond sila ng tama. Pero hindi, ano pa ginawa nila? Kasi yung babae na binigay mo sa akin eh. Hello? Tama? Yung babae na sinisi pa ang Diyos eh. Kung hindi mo binigay sa akin yung babae ito, hindi ako natukso. Minsan, ano response natin sa mga question ng ating Lord? No? Minsan, pabalang tayong sumagot. Minsan, nasisisi pa natin ang Diyos, no? Sabi niya, kasi siya eh. As tinanong si Eva, anong sagot ni Eva? Kasi yung ahas eh. Buti na lang yung ahas, walang hintuturo. Hindi niya tinuro yung puno. Hello? No? So, ngayon, ano nangyari? Alam ng Diyos yung ginagawa nila. No? Okay. So, God asks question. So, tayong mga parents, lahat ng mga parents nandito, magsabi ng praise the Lord. Mga nanay, mga tatay, no, meron tayong parenting seminar na gagawin ng this November. Magpalista na po kayo kay Sister Marlene, kay Sister Alice at sa mga leaders na narito para malaman namin kung kailan tayo magsisimula at ilan po tayo para kung kami po'y magpapamerienda o anuman pong pwede namin ibigay para malaman namin agad, no? So magpalista na po kayo mamaya bago kayo umuwi. Lahat ng mga parents, meron tayong this November na parenting seminar. Sa mga magulang narito, allow question to your children. Hayaan ninyo, no? Yung mga anak ninyo magtanong sa inyo. At pag magtanong sa inyo, sumagot kayo ng maayos. Huwag mo sabihin, dami ko pang ginagawa, umalis ka dyan. Hello? Hindi na yan magtatanong. Pero napakaganda pag may nagtatanong. At kayo rin naman, allow yourself na magtanong sa inyong mga anak. Huwag palo agad. Huwag sigaw agad. Tama po ba? No? Tama? No? Anong dahilan bakit bumagsak ka sa examination? Huwag yung nagagalit ka kaagad. Ako may kilala, may ka-classmate yung anak ko nung high school siya. Yung kalaban niya yon sa honor. Alam niyo nangyari, yung anak niya, pag hindi na perfect yung exam, pinapakain yung paper. Sobra naman yun. Tama? No? So, hindi dapat ganun. Magkaroon tayo ng conversation sa ating mga anak. Allow them to ask question. Kayo din, magtanong din kayo sa kanila. Anak, ano ba ang dahilan? Bakit bumagsak ka sa examination? Anong tulong na pwede kong ibigay sa'yo?
Hindi laging palo, hindi laging sigaw, hindi laging parusa, o hindi ka makakakain ngayon, bumagsak ka sa exam. No. Tama po? Huwag natin gagawin yun. Now, sa John 1:35 to 42, sinabi ng Panginoon, what are you looking for? Ano ang hinahanap ninyo? Ano ang kailangan ninyo? Actually, yung question na ito ay napakahalaga. Bakit ko sinabing napakahalaga? Because, nauna pa sa akin na, 3 times na na-mention ito sa Book of John. 3 beses. Sa John 1:38, sa John 18:4-7, na bago dakpin ang ating Panginoon, tinanong niya, sino hinahanap mo nyo? What are you looking for? Sa John 20:15, ito ay patungkol dun sa babae na umiiyak, na hinahanap si Jesus. What are you looking for? So, alam nyo, pag tinanong kayo, what are you looking for? Halimbawa, nasa palengke kayo, na may amalengke, di ba marami doon tendera, ano po hanap nyo? Natanong ka na ba ng tendera sa palengke, ano po hanap nyo? Sasabihin mo, t-shirt na puti, dito po, madali sila mag-response. Tama? Anong hanap ninyo? Naghahanap ako ng isdang, ano ba yung masarap na isda, yung malapad? Pampano. Ayun, nandun, meron po. So, ibig sabihin, madali silang mag-response. Pero, itong tanong na ito ng ating Panginoong Jesus, what are you looking for? Para po bang mahirap sagutin ang tanong ni Jesus? What are you looking for? Anong hanap mo? Anong kailangan mo? Hindi ka agad makakapagsalita ng mabilis, no? Anong hanap mo? Anong kailangan mo? That question is about longing. May mga bagay na hinahanap ka. Yung mga bagay na wala sa iyo. What are you looking for? Ano kailangan mo? Ano hanap mo? Ano ba yung nagsasatisfy sa buhay mo? No? What really satisfy you? What are you hunger for? Ano yung kinagugutuman mo? Kinauuhawan mo? Marami mga tao, nakagraduate sila with Latin honor, mahusay sila, marunong sila, no? Marami silang achievements nung sila ay nag-aral, marami mga tao, marami silang pera, para po bang meron na silang lahat, no? Ng mga bagay na hinahanap nila dati. May magandang pamilya, may asawa, may mga anak, subalit, after na matanggap na nila, yung mga bagay na yun na hinahanap nila na wala sila dati, after na matanggap nila yun, but still, hindi pa rin nila alam kung ano hinahanap nila. Tama? Tama po ba? May mga taong ganyan eh. Nasa kanilang lahat, pero hindi pa rin nila alam kung ano hinahanap talaga nila. Dami ng pera, pero nangungurakot pa para magkapera uli. Tama? Naunawa natin? So, ibig sabihin, parang wala silang kasapatan. Still, they feel empty, hungkag. May kulang pa rin sa buhay nila. Mga kapatid, para po bang may kulang pa rin sa buhay ninyo? No? So, ibig sabihin, basahin po natin yung sinasabi sa John 1. Sige. Buksan natin ating mga Bible sa Juan 1. Sabi diyan, no, sabi dito sa verse 35, kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang 2 ng kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus, nagpagdaan sa kanyang kanyang sinabi, tingnan niyo siya, ang kordero ng Diyos. Tingnan, sabi ni John, look at him. Siya ang kordero ng Diyos, the Lamb of God. Narinig ng 2 alagad na sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Nang marinig ng 2 alagad, sumunod sila kay Jesus. Lumungin si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya mga ito, sila'y nagtanong, ano ang kailangan ninyo? Si Jesus ang nagtanong, lumingon siya. Nakita niya yung 2 alagad na sumusunod sa kanya. What are you looking for? Ano kailangan nyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? So, anong tanong ni Jesus? What are you looking for? Ano ang kailangan nyo? Anong hanap nyo? Alam nyo, naisip ko, nung binabasa ko to, ang dami naman pwedeng itanong kay Jesus. Ba't yun ang tinanong nila? Lord, saan ka nakatira? Kung kayo kaya,
tinanong ka ni Jesus, sumusunod ka sa Kanya, at lumingin si Jesus, tinanong ka ni Jesus, ano kailangan mo? Ano hinahanap mo? Ano kaya tatanong mo? Hello? Hello, nakikinig po ba tayo? Ano pwede mong itanong kay Jesus? Kasi sabi ko sa isip-isip ko, ang dami naman pwedeng itanong, pero ang tinanong ng mga alagad, Lord, saan ka nakatira? Okay. So, possible, ano kaya pwedeng isagot ng mga lalaki, ng mga sumusunod sa Kanya, kung tinanong sila ni Jesus, what are you looking for? Ano kailangan ninyo? Pwede nilang sabihin, Lord, tulungan mo kami na makalaya sa Roman Empire. Pwede nilang sabihin, gusto namin mabalik na ang Israel ay maging makapangyarihang bansa, kagaya sa panahon ni David at kagaya sa panahon ni Solomon. But instead, ang sinabi nila, where are you staying? Saan ka nakatira? No? Pero si Jesus, hindi niya sinabi, kung doon ako nakatira sa 140, Putol na Daan Street, Katulinan, no? Hindi yun. Kundi sabi ni Lord, anong sagot ni Jesus? Sa verse 39, come and see. Halik kayo at tingnan ninyo. Hindi niya sinabi yung complete address niya, kundi come and see. Listen, this is an invitation. Sa bawat isa na naghahanap sa Kanya, iniimbitahan ni Jesus. Come and see. Ibig sabihin ng Panginoon, come and see para makilala niyo ako. Come and see to discover who I am. Para madiscover niyo kung sino talaga ako. Come and see to know who really is. No? Ano ibig sabihin niyan? Gusto ng Diyos. Listen, gusto ng Diyos na ang mga tao maging malapit sa Kanya. Amen? Tayong lahat din. What are you looking for? Sa mga araw na ito, sa napakadaming problema ng bansa natin, sa dami rin ng problema ng pamilya niyo, sa dami ng problema ng inyong personal na relationship sa inyong asawa, mga anak, napakadami. Pero anong pinaka-answer? Anong kailangan? Invitation ni Jesus, come and see. May maggagawa ako sa bansa ninyo. May maggagawa ako sa buhay nyo. May maggagawa ako sa pamilya nyo. May maggagawa ako sa inyong mga sakit at karamdaman. Bakit hindi kayo lumapit sa akin? Sabi ng Panginoon, come and see. Bakit hindi na matagpuan ng mga tao ang galaw ng Diyos sa buhay nila? Kasi hindi sila lumalapit kay Jesus. Kaya ang invitation lagi ng Diyos, come and see. Gusto ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya. Bakit tayo nandito ngayon? Bakit tayo lagi nag-aaral ng salita ng Diyos? Ba't hindi tayo tumitigil ng pag-aaral? Kahit umulan, bumagyo, kahit umaraw, kahit anong nangyayari sa paligid natin, bakit hindi tayo huminto? Kasi gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at makita natin kung ano yung gagawin niya sa buhay natin. Come and see. Gaano ka kalapit sa Diyos? Question, brothers and sisters, kayo makakasagot nito. I cannot judge you. Hindi ko kayo ma-judge kung gaano kayo kalapit sa Diyos. Pero ang totoo, kayo makakasagot niyan, gaano ka kalapit sa Panginoon. Gaano ka kalapit sa Kanya. Maraming mga tao gusto maging malapit kay ganito, kay ganito, kay ganito. Pero mas ibigay natin, maging malapit tayo sa Diyos. Amen? Amen? Brothers and sisters, napakasarap na maging malapit sa Diyos. Mga kabataang lalaki at babae, huwag niyong masyadong nasain na maging malapit kayo sa mga crush ninyo. Uy, si crush. Gusto ko makatabi si crush. Pero ang ibigin natin, maging malapit tayo sa ating Panginoon. Amen? Kung may boyfriend ka o girlfriend ka, ibigin mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo na maging malapit din sa Diyos. Kung may asawa kang lalaki, kung may asawa kang babae, ibigin mo yung asawa mong lalaki, yung asawa mong babae, maging malapit sa Diyos. Kung may mga anak ka, ibigin mo na yung mga anak ay maging malapit
sa Diyos. Amen? Amen? Kaya nga nag-iimbita ang Diyos lagi sa atin, come and see! Mapalad ang isang Kristiyano dahil may Jesus siya. Kilala niya ang Panginoon. Kilala niya si Jesus. Dahil kung meron tayong Jesus sa buhay natin, makikita natin yung makapangyarihang gawa at galaw ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakahina naman ang palakpak ninyo para sa Diyos. Hallelujah! Napakasarap na maging malapit sa Diyos. Merong tunay na kasiyahan, tunay na kaligayahan, tunay na pag-asa, tunay na pagpapala pag malapit tayo sa Diyos. Ang mundong ito ay punong-puno na ng kaguluhan. Hindi lang sa bansa natin, plus yung ibang bansa pa. Punong-puno na ng kaguluhan, punong-puno na ng takot. Tama? Yung mga taga Manila, hanggang ngayon, siguro kabadong-kabado sila. No? May mga social media. Mula nang malaman nila na sunod ang mga lindol na yan. Natakot na yung mga taga Manila. Natakot na yung mga taong nandoon sa fault line. Kinatatakutan na nila, baka minsan dumating talaga yung sinasabi nilang, the big one. Pero si Jesus ang katugunan sa lahat ng ating mga takot. Amen? Puno-puno tayo ng kawalan ng katiyakan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Tama? Wala nandito na nakakalam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Pero, pag may Jesus tayo, pag tayo malapit sa Diyos, pag kilala natin ang Panginoon, may katiyakan kay Jesu Kristo. Sagot ka niya. Amen? Amen? No, so siya lang ang merong kasiguraduhan. May kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan. Tanging kay Jesus lang merong pag-asa, katiyakan at kasiguraduhan. So, ang invitation ni Lord, come and see. Ano ginawa ni John? Si John at si Andrew, nang makita nila si Jesus, ano response nila? Nang makita nila si Jesus, na sinabi ni John the Baptist, ito ang kordero ng Diyos. This is the Lamb of God. Sumunod sila kay Jesus. Ito yung response nila eh. Sumunod sila kay Jesus. Maraming mga tao ngayon, marami ng paraan para magpakilala si Jesus sa kanila. Tama? Maging yung mga narito ngayon, ito'y paraan ng Diyos para makilala niyo siya ng lubusan. Pero bakit hindi pa rin tayo nakakasunod? Pero sabi ng Diyos, come, halik kayo, sumunod kayo sa akin. Come and see. Halik kayo at makikita ninyo na ako makapangyarihan Diyos. Na ako magliligtas sa inyo. Na ako magpapala sa inyo. Na ako magpapagaling sa inyo. Na ako ang tutulong sa inyong mga pangangailangan. Pag tayo umaten ng church, no? Pag umaten tayo, pag araw ng Sunday, Believers Night, no? Lord, meron ka bang kasagutan sa aking tanong? May tanong tayo, meron tayong pangangailangan, no? Si Jesus ay may kasagutan lagi sa lahat ng ating mga kailangan at sa lahat ng ating mga tanong sa buhay. Anong sabi? Ano ginawa ni Andrew at ni John, ang ginawa nila, no? Sumunod sila kay Jesus. At si Andrew, ano ginawa niya? In-invite niya ang kanyang kapatid. Sino yung kapatid ni Andrew? Si Simon Peter. No? Pag nakita mo si Jesus, pag nakilala mo siya, nakita mo yung gawa niya sa buhay mo, mag-invite ka. Mga kapatid, no? Ito yung panahon na dapat natin ini-invite yung kapatid natin, yung magulang natin, yung mahal natin sa buhay. Tama? No? Magsimula kayong imbitahan yung mga kilala ninyo. Si Jesus ang magandang bagay na nangyayari sa buhay mo, imbitahan mo si Jesus. No? Imbitahan mo ang mga kakilala mo, imbitahan mo ang mga kapatid mo, ang mahal mo sa buhay, no? So,
kung titingnan natin, si Jesus ang unang nag-initiate, no? He initiate first, no? Ang sabi niya, come and see. Halika kayo, tingnan nyo. So, itong gusto mangyari ng Panginoon, come and see. Okay, tuloy ko yung pangalawang question, dalawang question, dahil maikli lang naman to. Number 2 question is, kasi sabi ko nga, He is the great questioner. Number 2 question na pinili ko sa loob ng 307 na tanong ni Jesus, pangalawa na ito, do you want to get well? Yan. Gusto mo bang gumaling? John 5, 1-15. So, listen, lahat ng may mga sakit dito, ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Do you want to get well? Okay. So, nire-reveal dito ni Lord kung ano ang puso ng mga tao na may sakit. Maraming may mga sakit, pero hindi lahat ng may mga sakit ay tumatanggap ng kagalingan. Gusto ng Diyos, kaya siya nagtatanong para pukawin ang ating mga isipan. No? Para i-steer. Ganun pala, no? So, do you want to get well? Tandaan po natin, it is more than physical. John 5, 1-15. Kikwento ko na lang po. May isang lalaki na pumaroon, no? Sabi po dito sa John 5, pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tatawagin ito sa wikang Hebreo, Bethesda. No? So, tong pool na ito ay Bethesda. Ang pangalan ay Bethesda. Ano ibig sabihin ng Bethesda? Ang ibig sabihin ng Bethesda ay place or house of mercy. No? Bahay ng kaawaan, mercy. No? So, sa verse 5, ang sabi po, sa Jan 5 verse 3, sa verse 3, ang sabi po, napakaraming taong naroon, nagtitipon. Kung alam ninyo, isang pool, ang laki-laki po ng pool na ito. Napakalaki po. Sabi dito, marami mga taong naroroon. No? The pool was so huge. Marami pong tao. Meron po doong mga disabled person. Mga pilay, mga paralitiko, mga bulag. Ano ginagawa nila doon? No? Doon sa pool of Bethesda. Sila'y naroroon sa pool na iyon kasi kilala ang Bethesda sa healing properties. No? Ibig sabihin, di ba dinadayo yan ng tao pagka alam nilang may pinagagaling sa lugar na yon? Dadayuhin ka kahit malayo eh. Tama? Tama? Sino sa inyo nung wala pa kay Jesus, ganyan? Pumupunta kayo kahit sa bundok para gumaling lang yung karamdaman nyo. Di ba? So ganito yung mga tao. Dahil nabalitaan nila na doon may mga gumagaling. So gusto rin ng lalaking ito na pumunta doon at siya laging pumupunta roon para tumanggap siya ng kagalingan. No? So bakit? Bakit nandoon sila? Kasi sabi nga, healing place of mercy. No? Sabi po diyan sa John 5. Di ba alam natin John 5? Kung makikita nyo Bible nyo, John 5, verse 1, verse 2, verse 3. Pagtapos ng verse 3, verse 5 agad. Ba't wala yung verse 4? No? So, yung verse 4, nasaan napunta? Yung verse 4, nasa baba. Footnotes na lang. No? So, ano ang sabi sa footnotes? Kaya daw naroon yung mga tao, pumupunta roon, dahil sa pool na iyon, meron daw bumababang anghel ng Diyos, ng Panginoon, at pag kinalawkaw daw yung tubig, at ang unang lumusong dun sa tubig, ay gagaling. So, ilan lang ang gagaling sa araw na yon? Pagka may bumaba ang anghel ng Diyos, pag kinalawkaw ng tubig, ilan ang gagaling? Isa lang. Pero ang dami! Napakadami! Naroroon! Pilay, bulag, paralitiko, iba't ibang sakit at karamdaman. Pero ang sabi, isa lang ang gagaling pag kinalawkaw ang tubig at unang
bumaba doon ay tatanggap ng kagalingan. Para bang, hindi nyo ba naisip, para bang ang lupit naman? Isa lang ang gagaling? Sa dami-dami na narito, baka mamaya wala pang anghel ng Diyos. Okay, so, kung titignan natin, pag sinabing footnotes lang, sa katunayan, wala po talaga to sa original manuscript. No? So, ibig sabihin, mahalaga po ba na malaman pa nila na mayroong anghel na bumababa doon? Mahalaga pa po ba? Hindi na. Because the idea, ang kailangan natin malaman dito, ay para matanggap natin yung biyaya ng Diyos. No? At hindi natin tiyak alam kung talagang bakit nila nasabing nag-i-steer yung tubig. No? Nakita ba nila ang anghel? No? So, ibig sabihin, parang yun ay footnotes lang. No? So, nang pumunta rito ang paralyzed, no? Pumunta rito para tumanggap siya ng kagalingan. So, 38 years siyang may sakit. 38 years siyang paralitiko. Invalid siya. Hindi siya nakakalakad. So, na-stuck na siya doon sa lugar na yun na araw-araw pumupunta siya doon. At inaasam-asam na tumanggap siya ng kagalingan. Di ba yung mga may sakit karamdaman, lahat ng bagay gagawin niya para gumaling siya? Tama? No? Pag sinabi, lusong, lulusong yan kahit hirap na hirap. Pag sinabing, suot sa kuweba, susuot yan sa kuweba kahit hirap na hirap. Hello? Tama? No? Kasi gustong gumaling at yung lalaking ito talaga yung mindset niya. Araw-araw pupunta siya sa pool para tumanggap siya ng kagalingan every single day. But, every day, disappointed siya. Bakit? Laging minauuna sa kanya na lumubog sa tubig. Okay? Now, nakita ni Jesus ang senaryo. Nakita niya nagkakagulo yung mga tao. At nang makita ni Jesus, ang lalaking paralitiko, ewan ko, bakit yun ang pinili ni Jesus? Ang dami naman may sakit eh. Pero bakit sinabi ng Diyos sa kanya, do you want to get well? Gusto mo gumaling? Kung ba, libo-libo yung tao naroon, isa lang yung sinabihan ni Lord, gusto mo bang gumaling? Mga may sakit at karamdaman, gusto nyo bang gumaling? Of course, Lord! Siyempre, gusto kong gumaling, Panginoon. 38 years na ako may sakit. 38 years na akong hindi nakakalakad. Siyempre, gusto kong gumaling. Ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ang sagot lang dyan ay, ano ang sagot? Yes or no? Yun lang ang sagot. Yes or no? Gusto mo bang gumaling? Oo, hindi. Pero yung lalaki, alam nyo, hindi yes, hindi no ang sinabi niya. Tandaan natin, isang dahilan kaya si Jesus nagtatanong upang i-reveal niya kung ano yung laman ng ating puso. Amen? So, ano sabi ng verse 7? Ano sagot ng lalaki? Ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng lalaki sa verse 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Pupunta pa lamang ako, may nanauuna na sa akin. Para bang tinanong ka, gusto mo bang gumaling? Lord, wala akong pera eh. Paano ako magagaling? Tama? Parang ang layo ng sagot mo. No? Yung lalaking ito, ibig sabihin, nakita ng Lord kung ano ang laman ng kanyang puso. Nakita ng Panginoon kung ano yung desire ng lalaking to. Ang gusto lang niya ay yung makalusong siya sa tubig. He wants to be well, gusto niyang gumaling, pero ang alam lang niya sa isip niya, kailangan makalusong ako doon sa tubig. Nakasettle na yung isipan niya doon. Sa mindset na yon. Okay, tanggap ko na. Pilay ako, pero kinakailangan makalusong ako doon sa tubig. No? Sabi ni Jesus ito. Tingnan natin yung response niya. So, pakita natin yung response ng lalaki, punong-puno ng hopelessness. Yung parang bang nawawalan na siya ng pag-asa. Diba? Parang yun na lang ang alam mong paraan para gumaling ka eh. Tapos, araw-araw may nauuna sa'yo. Paano ako gagaling?
Nakukuha natin? Nakukuha natin? So punong-puno siya ng kawalan ng pag-asa. Bakit? Nakapokus lang ang puso niya, nakapokus lang ang isip niya doon sa pool, na yun ang magpapagaling sa kanya. That is the only solution. Kinakailangan makalusong ako doon. Buti hindi niya sinabi kay Jesus, ibaba mo ako doon, Jesus. Pero, tandaan natin, kapag ang isang tao wala ng pag-asa, nawawala na ng pag-asa, ayaw na rin niya mag-try. No? So, ano ginawa ni Jesus sa verse 8? Ang tanong ni Jesus, do you want to get well? Ito ay isang invitasyon. Gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng Panginoon sa verse 8. No? Anong sabi sa verse 8? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. See? Tandaan po natin, ito ay grasya ng Diyos. Yung pool, parang cruel yun eh. Parang malupit yun eh, kasi isa lang gagaling eh. Tama? No? Ang dami-daming may sakit, pero sabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo higaan mo, at maglakad ka. Ito'y grasya ng Diyos. Despite man's answer, kahit na pabalang, kahit na yun ang sagot ng lalaki kay Jesus, si Jesus ay nag-extend pa rin ng grace. Tama? Ng grasya, ng biyaya. No? Para bang walang pananampalataya. Hopeless na yung lalaki. Pero ang sabi ng Panginoon pa rin sa kanya, tumayo ka, buhatin mo higaan mo, at maglakad ka. Get up, pick up your mat, and walk. Ano ginawa niya? Sumunod siya kay Jesus. Buti na lang, sumunod siya kay Jesus. Kaya, ang sino mang sumusunod kay Jesus, kahit napaka-imposible, imposible na magkaroon ng solusyon ng problema mo. Imposible na gumanda ang buhay mo. Pero, walang napapahiya sa sino mang sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ano ang sabi ng sumunod ang lalaking ito? Nooy di gumaling ang lalaki. Inuhad niya ang kanyang higaan at lumakad siya. So nakita po natin, dahil sa tanong ni Jesus, they want to be healed, they want to get well, no? No, yung tanong na ito, ang sabi sa kanya, sige, buhatin mo yung higaan, pick up your mat, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo at maglakad ka. Okay, tatlong dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, pick up your mat. Pick up your mat. Mga kapatid, makinig kayo. Pick up your mat. Inuutosan din tayo ng Diyos. Kung gusto mong himala, sumunod ka sa Panginoon, ano yung sabi ni Jesus sa kanya? Get up, pick up your mat, and walk. Number 1, ito po ay sumisimbolo. Yung mat na ito, why pick up the mat? Dahil ito ay isang simbolo. Bakit? Dahil for 38 years, nakadepende siya doon sa mat, sa higaan niya. Diba? Siguro, yung higaan na yun luma na. Siguro yung higaan na yun medyo nasisira na. Medyo may amoy na. Pero, wala siyang magawa. Kasi, doon lang siya lagi nakahiga. So, ang sabi ng Panginoon, pick up, get your mat. Pick up your mat. No? Nakadepende siya doon sa mat na yun. Pero ngayon, bit-bit sa kanya ni Lord. Number 2, ito ay nagpapakita ng completeness of His healing. Na siya ay magaling na. Malalaman mo isang taong gumaling na. Kapag wala na siya doon sa higaan. Tama? May kausap ako dito kahapon. Ewan ko, nandito siya. Sabi niya, nagkasakit siya, no? Nahiga. Pero salamat sa Diyos, sabi niya, ngayon daw, a-attend na siya. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka makakabangon kapag may sakit ka. Pero patotoo ito, na-complete na yung kanyang kagalingan, pinagaling siya ng Diyos. Pangatlo, na dahilan, bakit pick up your mat? Because, hindi ka na babalik sa lugar na yan. Tama? Hindi ka na babalik sa lugar na yan kasi ngayon ay magaling ka na. Tama?
Yung mga pinagaling na, babalik pa ba kayo sa doktor? Pinagaling na kayo ng Diyos? Hindi na. Tama? No? So, yung lalaking ito ay tumanggap ng himala na galing sa Panginoon. Sa verse 8, sabi, imbis na mag-celebrate yung mga tao, marami pang naiinis, ano? Sabi, sa mga susunod na talata, no? May mga tao na sabi, noong araw ng pamamahinga, yun daw ay Sabbath day. No? Kaya't sinabi ng pinuno ng mga Hudyo sa lalaking panagaling, araw ng pamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Sa bandang huli, sinabi niya, sino ba yung nagpagaling sa'yo? Sino ba nagutos sa'yo? Hindi kilala ng lalaki. May lalaki nagsabi sa akin na tumayo ako, buhatin ko higaan ko at maglakad ako. Bawal sa kanila yun . No? Makinig kayo. Pinag-aaralan natin yung Book of Galatians. No? Ang mga Hudyo noon, numero 1 Hudyo yun, talaga sila numero 1 taga-sunod sa kautusan. No? Pero pinagaling siya ng Panginoon sa araw ng Sabat. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 14 at 15, ito mahalaga na ito. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. Ayan. Pagtapos na gumaling ang lalaki, saan nakita ni Jesus ang lalaki? Sa templo. Marami sa atin, pagtapos na pinagaling tayo ni Jesus, saan tayo nakikita? Sa SM. Magaling na ako, Lord. Pero lalaking to. Ang sabi, pagkatapos na siya pinagaling ni Jesus, nakita sa loob ng templo. Hello? Marahil nagpasalamat sa Diyos. Nakilala niya na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Lord, pagpalain mo yung nagpagaling sa akin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, Diyos. Maraming salamat, Yahweh, pinagaling mo ako. Dapat ganun tayo. No? No, sabi, itong lalaking ito, na makita ni Jesus sa templo, sinabihan siya ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Basahin natin. Magaling ka na ngayon. Alam ni Jesus, magaling na. Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. At baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Kasi minsan marami mga pinagaling, pero imbis na magpatuloy sa Diyos, nagpapatuloy sila sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos, magaling ka na ngayon. Ano dapat mong gawin? Anong sabi diyan? Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, actually, tingnan po natin, yung mga bagay nito na sinabi ng ating Panginoon sa Kanya, ginawa ng Diyos na magpagaling, ginawa niya na pagalingin ang lalaking ito. Sa katunayan, Jesus was talking about hindi lang yung healing ng physical. No? Ano ang pinakamahalaga? Yung spiritual. No? Kasi pwede na gumaling ka, pero pwede ka rin pumasok pa rin sa impyerno kahit gumaling ka. Tama? Tama? So ang pinakamahalaga, hindi lang yung physical, kundi pinakamahalaga, yung kalagayan natin sa Diyos, relasyon natin sa Kanya. No? So, ano ang ibig sabihin ni Jesus ito? What is something worse? Ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magpatuloy pa sa kasalanan, baka may mangyari pang masama sa iyo. Ano yung sinasabi dito ni Jesus na something worse? It refers to eternal separation. Kung ikaw'y pinagaling ko na, magpatuloy kang sumunod sa akin. Kasi kung hiwalay ka sa akin, mas malala pang mangyayari sa iyo. Dahil ang isang tao na wala sa Panginoon, hindi nagpatuloy sa connection niya sa Diyos, ay mapapahamak eternally. Amen? Amen? So, ibig sabihin ng Diyos, magpatuloy ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Magpalo ka sa akin. So, hindi lang physical ang pinagaling ng Panginoon, kundi mga bagay na spiritual. So, nirestore ng Lord yung relationship ng lalaking to sa Diyos at gusto ng Diyos na mapanatili na siya ay sumunod sa ating Panginoon. Diba? Naalala niyo isang babae na nahuli sa aktong pangalo niya, na pinatawad ng Panginoon, sabi niya, go and sin no more. Yun naman ang sagot niya, go and sin no more. Magpatuloy ka.
Hindi sa kasalanan, kundi magpatuloy ka na sumampalataya sa akin. Ano sabi sa 1 Peter 2:24? Ito maganda. 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. To die to sin at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin matapos na tayo'y palayain ng Diyos sa ating mga kasalanan at pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman. So double blessing ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang physical healing, kundi higit sa lahat, spiritual healing. Sabi, upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Paano ba mamatay sa kasalanan? Huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Para bang dead mo na ikaw sa kasalanan. Diba? Tama? Tama? No? Bakit yung iba? Alam nyo, medyo nahilig ako sa mga naglo-low carb ngayon, mga naglo-low carb, ano? Bakit yung mga naglo-low carb? Kahit makita nila yung masarap na pansit, masarap na ice cream, masarap na puto, dead mo sa kanila yun. Hindi nila pinapansin yun kahit masasarap. Kasi low carbers na raw sila. Ayaw na namin yan. Tapos na kami dyan. Natikman na namin yan. Dapat ganun din pala tayo sa kasalanan. Natikman na natin yung kasalanan. Amen? Natikman na natin yung mga bisyo. Amen, mga lalaki? Oh, natikman ko na yung sigarilyo. Natikman ko na yung maraming mga alak na yan. Natikman ako ng iba't ibang babae. Hello? Hello? Pero ngayon, no. Ayoko na. Tama? Ganun. Yung dead to sin. Patay ka na sa kasalanan. Wala nang appetite sa iyo yung kasalanan. Hello? Tama? Tama po ba? Naintindihan po ba? Dapat tayong Kristiyano, ganun. Dead to sin. Patay na sa atin ang kasalanan. Wala nang epekto yan. Tama? Maghubad ka pa sa harapan ko. No? Patay na ako dyan. Galing na ako dyan eh. Tama? Tama? No? Ganun. Patay ka na sa kasalanan. Kahit na bigyan mo pa ako ng 10 kasalanan, patay na ako dyan. Natikman ko na yan. Hindi ko na yan titikman pa. Dahil ako ay nakay Kristo. Amen? Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Yung mga ganong klaseng Kristiyano na patuloy na tumatakbo sa kasalanan at tumatakbo patungo kay Jesus. Lord, tulungan mo po ako. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang Diyos, hindi lang gusto niya yung relief, no? Yung pansamantalang kaginhawahan. Oo, gumaling nga yung katawan mo, pero kamusta naman yung kaluluwa mo? Kundi gusto ng Diyos, yung tinatawag na buong restoration ng ating kaluluwa, espiritu, katawan sa ating Panginoong Jesus. Last, no? Ito, panghuli. Gusto ng Diyos, nire-restore tayo ng Diyos para bumalik sa Kanya. Tayong lahat ay malayo sa Diyos dati. Hindi natin inisip ang Diyos, hindi natin minahal ang Diyos, pero binabalik tayo ng Diyos sa Kanya. No? So, siya ang unang gumawa ng paraan, siya ang nag-initiate ng paraan para tayo lumapit sa Kanya. No? So, walk in His way. Lumakad tayo na kasama siya. No? So, yung dalawang question na ito, panghuli na po ito. Yung dalawang question na ito, na, ano yun? What are you looking for? And do you want to get to get well? No? Ano hinahanap mo? Ano kailangan mo? Gusto mo bang gumaling? Itong dalawang question na ito ng ating Panginoon, paano tayo magre-respond? No? How do we respond? Kinakailangan maging responsive tayo. Meron tayo dapat itugon sa ating Panginoon. Sinong dapat nating hanapin? Sino hinahanap mo? Sino kailangan mo sa buhay mo? No? We're looking for Jesus. Every day, lagi mo sabihin, Lord, I'm looking for you. I want to seek you. Gusto pa kitang makilala ng lubusan. Tama? Gusto ko pang maunawaan at malaman maraming mga bagay patungkol sa'yo. Yung mga alagad, sabi ni Jesus, come and see!
Hali kayo! At may makikita kayo. Niyanyayahan tayo ni Lord na makilala pa natin siya ng lubusan every day. No? At do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Tandaan natin, hindi lang physically, kundi higit sa lahat sa spiritual. No? Napakaganda. Salamat sa Diyos na nagmamahal sa atin, na lagi tayong iniimbitahan na lumapit sa Kanya. Maging malapit tayo sa Diyos araw-araw. Hindi lang ito yung araw ng linggo, kundi maging malapit tayo sa Kanya every day. Walk with Him. Lumakit tayo laging kasama ang Diyos araw-araw. Na naka-holding hands ka. Ibig sabihin, pag naka-holding hands, meron kayong magandang relasyon. Amen? Huwag na mangyari na lumalakad kayo na nakakabay pa si Satanas sa inyong mga balikat. Tama? Tama? No? Pinalayas na natin si Satanas, pinalayas na natin ang kasalanan sa ating mga buhay, kundi tayong lahat ay pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo.